Salamat sa Panginoon. Sa mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. Mga kapatid, ang biyaya po ng Panginoon at ang kapayapaan ay sumainyo sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Narito naman po muli upang ating samantalahin ang pagkakataon pong ito. Tayo po ngayon ay nasa live na pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. Iba'y di banta sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. At muli ating paanyaya, mga minamahal, sa ating pong programang ito ay upang suriin at siya sa atin ang marami pang mga dapat nating suriin. Hindi porket narito na tayo sa mga samahan na kung saan ay kinaroroonan ay wala na tayong higit pa na pagsisiyasat. Kailangan po natin na lalo pang lubos nating makilala ang katotohanan, lalo na habang nalalapit ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At ingatan at papalaan kayo ng Panginoon sa inyo pong pakikinig at panonood dito po sa ating live na pagbubulay. Kailan pa man God bless po, Sister Ju. huwag mo'y nakikinig. Kalakasan po sa inyong lahat yan sa pangalan nating Panginoon. Tanging pag-asa ikaw. Okay. Medyo late na tayo at ating oras ay na. Samahan niyo po ako sa ating pupuntahang talata. Sabi nga rito sa Aklat ng Mga Gawa 17 verse 23, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito: sa isang Diyos na hindi kilala, yan ang inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. So dito po mga minamahal, sa pagtatanyag ay hindi lamang basta nagtatanyag ka kung anumang bagay na parang gusto mo lang na pakialaman yung paniniwala ng ibang tao. Ano po? Kundi ang isa sa ginagawa po ay upang itanyag, itanyag ang Diyos, itanyag kung ano ang gusto ng Diyos, at itanyag kung ano ang ayaw ng Diyos. Dahil sabi nga rito ay, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito: sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang ninyong sinasamba na hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Yan. Kaya mahalaga po, mayroon kang dala. Yan po ang mabuting balita. Pinakikilala natin sa mga tao ang totoong Diyos, ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na hindi nakokontrol ng tao. Ang Diyos na hindi ang tao ang nagpapagalaw. Diyos na kung saan siya ang may kapangyarihan ng lahat kung bakit nangabubuhay tayo. Tulad ng mga bagay na narito sa mundo, yung mga gumagalaw, mga kumikilos, yan po ay ang Diyos po ang may kapangyarihan
nang siyang may gawa ng lahat ng mga bagay na yan. Siyang ipinakikilala natin. Ano po? Diyos na hindi kilala ng iba. Oo, alam naman natin na maraming tao nagsasabi na alam nilang may Diyos. Alam nilang may Diyos. Pero hindi ibig sabihin na dahil alam lang may Diyos ay kilala na nila ang Diyos. Dito, ang atin pong ibinabalita ay ang totoong Diyos na maaaring ito rin ang nasa isip ng tao na may Diyos nga ba? At kung may Diyos, nasaan siya? At ano ang kalooban niya? Kaya yun ang ating ibinabalita. At sabi dito, ang Diyos na gumawa ng langit, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Yon. Napansin kasi dito, Napansin kasi ni Pablo na sa kanyang pagdaraan at sa pagmamasid, siya ay nagmamasid sa mga lugar, sa mga dako, tinitingnan niya. Ay sa pagmamasid niya ay meron siyang nasumpungan doon. Nasumpungan niya. Kaya kung tayo po, halimbawa, nakarating tayo sa isang lugar, nakarating tayo sa isang lugar, ay di siyempre tinitingnan natin yung mga lugar, kung anong meron doon. At kung ano ba yung mga kaugalian ng mga tao roon. Diba? So, ngayon, kung ang pag-uusap ay tungkol sa Diyos, ay diyan ay pwedeng-pwede po tayo pagdating po sa pag-uusap na tungkol sa Diyos. Kasi yan yung ating ibinabalita sa mga tao, na makilala din talaga ng tao ang totoong Diyos. Ang ating ipinakikilalang Diyos ay katulad din ng ipinakikilala nila Pablo, na Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. So dapat alam ng tao to, alam dapat ng lahat na ang Diyos na ibinabalita ni Pablo, at yun din ang ibinabalita natin, Diyos po siya na hindi po yan natahan. Hindi po yan tumatahan sa mga ginawa ng mga kamay. Ano man yung ginagawa ng mga taong sinasabi nila na nariyan tumatahan ang Diyos, o kaya isa mang tinatawag na tawag noon ay mga sinasabi nila na mga si ganito, yung mga Diyos-Diyos, yung mga ribulto, na yan daw ay nariyan daw ang Diyos. Kasi kanyang larawan yan. Hindi nga po, mga minamahal, hindi nga po yan ang sinasabi na tinatahanan ng Diyos, kasi gawa ng kamay. Paggawa po ng kamay, ay maliwanag po na hindi po yan tinatahanan ng Diyos. Dahil ang tinatahanan po ng Diyos ay di yung tao, ang templong tahanan niya, yung katawan ng taong mga banal. Kaya sabi rito, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ngayon, sa pagpapatuloy, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao. Hindi siya pinaglilingkuran ng mga kamay daw ng mga tao.
Na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay. O, di ba? Nangangailangan ng anumang bagay, lalagyan mo siya ng suman, lalagyan mo siya ng bulaklak, lagyan mo siya ng kung ano-anong mga ilalagay mo diyan. Nangangailangan ba ang Diyos? Kung Diyos yan, hindi nangangailangan ang Diyos ng anumang bagay. Nang sabi rito, siya, yamang siya rin ang nagbibigay. Siya pa nga ang nagbibigay, ang Diyos. Kaya hindi siya kailangang alagaan mo. Yung ginagawa ng ibang tao, inaalagaan pa, nilalagyan ng ilaw. Yung Diyos ay hindi mo kailangan lagyan ng ilaw. Kasi ang Diyos mismo, siya ang ilaw. Ano po? At hindi mo rin siya bubuhat-buhatin. Ano po? Kasi ang Diyos nga ang bumubuhat din sa atin. Baligtad, ano po? Yun ang Diyos na totoo. Yan ang ating ibinabalita. Ang Diyos na yan, hindi yan tumatahan sa templong ginagawa ng mga kamay. Yan. Hindi yan tumatahan sa mga ganyan. Pero kung banal ang isang tao, tumatahan ang Diyos. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin nagbibigay ng lahat ng buhay at hininga at ng lahat ng mga bagay o pati hininga, pati buhay natin. Ano po? Ibinigay ng Diyos, hindi pinahiram. Kaya baguhin na yung paniniwala na hiram daw ang buhay. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Hindi po totoo yung ganong paniniwala. So, kaya nga sabi natin, magsuri pa po tayo kasi marami pa po tayong hindi naririnig ng mga aral. Iba naman ay hindi po talaga na sarado na ang isip ng ibang mga tao. So, hindi po tayo doon. Doon po tayo sa mga bukas ang kaisipan na handa pang tumanggap, handa pang mag-absorb ng mga aral na katotohanan. Hindi yung dito na ako hanggang yan lang. Dito na ako. Mamatay na ako, dito na ako. Huwag pong ganyan. Huwag po tayong ganyan kasi kung talaga may malasakit tayo sa ating kaligtasan, tanggalin natin yung ating pride, tanggalin natin yung ating kapalaluan, yung kawalan ng ating pagtanggap sa katotohanan. Kasi yun yung makapagligtas sa atin. Yung malaman mo yung katotohanan at yun ay ipamumuhay. Kaya dito, nagtatanyag tayo sa Panginoon. At sabi rito, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ng mga hangganan ng kanilang mga tahanan. Ito sila Pablo, habang sila po ay naglalakad, habang sila po ay humahayo, nakikita nila yung mga paligid nila. At hindi naman sila nag-aatubili o tahimik lang na hindi sila nagsasalita. Ipinangangaral nila, pinaliliwanag nila yung kanilang nakita, ipinaliliwanag nila sa mga tao na yan ay hindi Diyos o hindi yan talagang halimbawa. Yung Diyos na sinasabi niyo, baka ito na yung Diyos na aming binabalita. Kung talagang ang Diyos na sinasabi ninyo o Diyos na sinasabi nila ay yung Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, di ito na yon. Ito yung kailangan ninyo, yung ibinabalita nila Pablo. Kaso lang, yung ibang mga tao, sa halip ay pag-isipan nilang mabuti. Meron kasi akong napanood na doon sa oras ng prosesyon ng pinoprosesyon yun, Santo Niño yata yan yung sinulog, sa sinulog mayroon po doong mga nangangaral. Siyempre nasa publiko sila kaya kita nyo naman mga minamahal, bakit
pagka nangangaral doon, ang sabi nila na sabi nung isa ay nangingialam daw, bastos daw. Bastos daw yung nangangaral na aktual doon sa kanilang ginagawa naman na pagsasaya o pagpipista ng ito, si-celebrate or ano pang ginagawa nila doon ng tinatawag na sinulog. Sinulog festival. Yan. At yung isa, sabi na, galit po sila Galit po sila doon sa mga nangangaral. Dahil daw, ay nanggugulo. Nanggugulo daw yun. Para sa kanila, panggugulo pala yung mangaral ka ng mabuting balita. Kung talagang sa Diyos po yan, mga yan, ay hindi nila iisiping panggugulo yan. Siyempre, yan po ay isang bahagi po yan ng pangangaral na ipakilala sa tao. Pero kung magagalit na lang sila, magagalit na lang sila na hindi naman nagsasabi yun ng basta na lamang, kundi yun ay may aral na sinusunod na salita ng Diyos. Hindi po nanggugulo yun kasi nasa publiko sila Di ba? Ang ginagawa pa nga nila sinasakop pa nila yung mga kalsada Di ba? Sila yung sila yung walang respeto. Di ba? Kung kami kaya ganyan gagawin yung ginagawa nila, baka maraming magagalit, hindi makakadaan yung mga sasakyan Kita niyo naman sa daming tao, hindi na makakadaan yung mga sasakyan. Inarangan na nila yung buong kalsada parabagang pagmamay-ari na nilang lahat ng lugar. Na pagka mayroong mga tao ring ibang tao doon, parang sa kanila, kami lang may karapatan dito. Kami lang yung dapat dito. Huwag kayo dito, hindi pwede kayo dito. Huwag kayo mambabastos dito. Siyempre, publiko yan. Pero kung halimbawa nasa dako kayo, nasa inyong mga dako kayo, ginagawa nyo yan, hindi na namin kayo papasukin para lang kasi, yun nga paniwala nyo yan. Pero sa panahon na nangangaral tayo, sa panahon na tayo ay naglalakad or tayo ay nagbabalita, parang tulad ng ginawa nila Pablo, dapat talaga, mga minamahal, kahit pa dyan ay may ginagawa silang ganyan, kailangan sabihin kung ano yung katotohanan. Kung kailangan ipakilala ang totoong Diyos, kung sila ay kailangang utosang magsisi, huwag po silang magalit. Amen? Huwag po silang magagalit. Ba't sila magagalit? Sabi pa nga nung isa, kung nandyan ako, baka yan ay sinapak ko na. Di ba? Baka yan ay sinapak ko na. Sasapakin daw niya. Sa Diyos ba yung ganong Sa Diyos ba yung ganong pamumuhay na dahil sa iyong paniniwala ay mananakit ka? Tapos sabihin sa Diyos daw, sila, habang ginagawa mong manapaka, ipagtatanggol mo yung Diyos mo, ipagtatanggol. Alam niyo, kami hindi namin ipinagtatanggol ang Diyos. Ang Diyos nga ang magtatanggol sa amin Amen. Hindi ang Diyos ang aming ipagtatanggol. Kasi, mas makapangyarihan naman yun kaysa sa amin. Kaya naman niyang iligtas. Kaya wala namang pwedeng makakalaban sa Kanya. Kaya, paano naman ipagtanggol ang Diyos? Pero ang Diyos, siyang magtatanggol sa amin. Kaya, yung unawa ng isang tao na sa kagustuhan nila na masecure yung kanilang ginagawa, na walang pwedeng makialam, ay manakit sila ng tao. Baka magugulo daw sila. At saka hindi panggugulo ang pangangaral. Mga kababayan, ang pangangaral, malaya yan na sabihin, ng isang tao, lalo kung ito ay isa sa mga
gawain ng mga lingkod ng Diyos na ipahayag ang salita ng Panginoon. Ma-social media man, madito man sa Facebook, sa kalsada, o halimbawa, sila ay nandyan sa publiko. Abay, kami rin mangangaral dyan. Pwede rin naman kami mangaral dyan. Sabi nung isa, dapat ipahuli yan. Ipahuli ang mga yan. Aba, anong ginawa? Ipapahuli. Bastos daw. Bakit daw itinataon? E di siyempre, nandun yung maraming tao eh. Si Pablo nga, mismo ay ang sabi niya rito ay sa kanyang pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana. Nakasumpong. Nakita niya na may sulat na ganito sa isang Diyos na hindi kilala. Ngayon, kung nakita ngayon ng mga mangangaral yung ginagawa ninyo at kayo ay sinaway, kayo ay pinapagsisi, tapos nagagalit kayo, ay hindi talaga kayo sa Diyos. Dahil dapat kayo matuwa eh. Dapat kayo matuwa, may sumasaway sa inyo. Mahal kasi kayo. Dahil, siyempre, kung walang pagmamahal yung mga yan sa inyo, bakit pa sila pupunta dyan? Eh magagalit lang naman kayo, di ba? Ba't pa pupunta ang mga mangangaral papunta dyan kung walang pagmamahal? Ano po? Pero iniisip, ang inyong iniisip, ang naging laman ng inyong puso at isip, nang gugulo. Ano po? Nang gugulo. Yan po ang kanilang mga sinasabi doon sa nangangaral. Sabi pa ng isa, nabasa ko yung sabi ng isa eh. Baka kung nariyan ako, ay ihampas ko yung trompa sa ulo. Tingnan natin kung sino ang matigas ang ulo. Tingnan nyo. Eh di, ang isip talaga nila na pwede sa kanila na manakit, pwede sa kanilang gawin ang isang bagay, huwag lang silang pakialaman, huwag lang silang sawayin, huwag lang silang pangaralan. Sa kanila, kapag ginawa ng iba yun sa kanila, ay pwede nilang paluin, pwede nilang saktan, o hanggang pwede nilang patayin. Eh dahil sa kanilang kaisipan na yung ginagawa ay panggugulo. Ano po? Hindi po gawain ng anak ng Diyos ang manakit, ipagtanggol lang ang relihiyon. Alam niyo ang salita ng Diyos sa Biblia, mababasa ninyo dito sa banal na kasulatan na ang mga lingkod ng Diyos, sila yung sinasaktan. Sila yung ipinabibilanggo. O di ba? Sa kanila na rin mismong bibig nagmula eh na bakit ipapahuli daw nila, ipapadampot, ipakukulong. Kaninong gawain ba yan? Gawain ba yan ng mga alagad ni Kristo na magpakulong ng mga nangangaral? Gawain ba yan ng mga alagad ni Kristo na manghampas dun sa mga nangangaral? Ano po? Gawain ba yan ng mga alagad ni Kristo na manapak? Excuse po. Baka hindi nila alam ito, ano? Baka hindi nila talaga nabasa ang Biblia, na sila yung kaganapan sa Bible, na sila yung mananakit, ano po, at hindi sila yung sasaktan. Hindi nila siguro nabasa sa Bible, o baka hindi nila alam na sa Biblia pala, ang mga lingkod ng Diyos, sila yung ipakulong, sila yung ipahuhuli, sila yung sasampalin. Ano po? Sila yung papatayin.
wala kayong makita na mga alagad ng Panginoong Hesukristo na sila ang magpakulong, sila ang manapak, sila ang manampal, sila ang mamalo. Hindi po. Wala kayong makita na mga lingkod ng Diyos ang may gawa niyan. Ano po? Siyempre, mga ngaral eh. Pag mga ngaral, saan man yan makarating, kailangan ibabalita nila, ano po, ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Kapag may nakakita niya na hindi talaga ayon sa sumasayon sa kalooban ng Panginoon, ay talagang ipangangaral diyan ang pagsisisi. Ano po? Ipangangaral diyan kung kailangan magsisi, ipangaral. Ngayon, matuwa dapat sila dahil may nagsabi sa kanila. Baligtad po ang kanilang kaisipan. Sa halip matuwa sila, galit po sila. Mamamalo sila. Ano po? Sila ay mananapak. Gagawin nila yung mga bagay na yan sa pag-akala nila na naghahandog sila ng paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, mga kababayan, hindi nila alam sila yung kaganapan ng salita ng Diyos, na sila yung mga kalaban ng mga anak ng Diyos. Sabi rito sa aklat ng Juan 16, sa talatang 2, ang sabi, talatang 1 muna. Sa bagay, kami po'y handa na rin po kami sa mga ganyang bagay dahil alam na namin yan na mangyayari din yan pagdating ng araw. Mangyayari yan sa amin. Ang mga bagay na ito'y aking sinasalita sa inyo upang kayo'y huwag mga tisod. Sa Bisaya yan, ang mga butang, kining mga butanga, ako nang gisulti ka ninyo. Aron dili kamo mga pandol. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Huwag mo kaming guluhin dito. Kami naghahandog sa Diyos. Narito, pinagsasayaw namin. Amen? Sinasayaw namin ang aming Diyos. Naghahandog kami sa Diyos. Huwag mo kaming guluhin dito. Akalain nila yung ginagawa nila, paghahandog. Kaya pag mayroong mga ngaral, hahampasin daw nila ng trompa. Sasampalin, sasapakin. Mga kababayan, hindi yan gawain na anak ng Diyos. Doon yung makikita ang kaganapan ng salita ng Diyos. Hindi kailanman magawang mananakit ng anak ng Diyos. Ano po? May magagawa sila magpatawad sa mga taong nananakit sa kanila. Pero bakit na ginagawa yan kung may magagalit lang na tao? Dahil isa yan sa utos ng Diyos. Tulad ni Pablo, ginawa niya yung tungkulin niya upang ibalita sa tao ang Panginoon, ang pagsisisi, kapatawaran ng kasalanan. Hindi kagagalit yan, dapat matuwa. Dapat sila ay malugod. Dahil may mga taong may malasakit. Dahil kung tutuusin, pagmumulan lang ng away eh. Pero bakit kailangan gawin? Dahil yan ay isa sa utos ng Diyos. Pero malalaman nyo kung sinong sa Diyos ang sa dalawa, kung sino ang sa Diyos. Yung bang mananakit o yung sinasaktan. Malalaman mo naman yan eh. Dahil ang mga totoong alagad ng Diyos, kahit sinasaktan yan, hindi yan lumalaban. Pinapatay pa nga eh. Kaya darating ang araw
mga minamahal, na akalain nila na dahil sila sa Diyos, lahat ng lumalaban sa kanila, lahat ng kumukontra sa kanila, hindi sa Diyos, sasaktan nila, pakukulong nila, pabibilanggo nila, sasapakin. Sabi nga nung isa kung nandyan lang ako, sasapakin ko yan Sabi naman ng isa, kung nandyan lang ako, ihahampas ko yung trompa niyan sa ulo. Tingnan ko kung sinong matigas ang ulo. Sabi naman ng isa, bakit hindi yan ipadadampot, ipapahuli yan? Nanggugulo mga bastos sabi nila. Mga kababayan, hindi lang talaga ninyo naunawaan na sa panahon ngayon, kailangan ng tao malaman ang katotohanan. Nasa sa inyo naman po yan kung maniwala o hindi. Ang mahalaga ay ipinahayag ang salita ng Diyos. Kahit naman kami, kung kami batikusin ninyo, kami ganito, gusto naming malaman yon kung kami may mali. O sabihin nyo sa amin. Sabihin nyo sa amin, magpapasalamat kami sa Panginoon. Kung may taong may nagmamalasakit para kami ay pagsisihin sa aming mga kasalanan. Dahil yan ang gusto ng Panginoon So ganun din dapat kayo, matuwa din dapat kayo. Hindi kayo mananakit. Hindi kayo mananapak. Hindi kayo papatay. Kung totoong naghahandog kayo sa Diyos at Diyos yung hinahandugan nyo, ayaw ng Diyos na yan. Kung yung Diyos na yan na may gawa ng langit at ng lupa at siya yung Diyos ng kabutihan, siya ay Diyos ng kabanalan, siya ang Diyos ng pag-ibig, hindi mananakit yan dahil lang ipinagtatanggol yung hindi niya siya magturo na manakit ng kapwa dahil ang itinuturo niya, ibigin mo yung kapwa. Amen. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya marami kayong makikita sa Biblia, ang mga lingkod ng Diyos, sila pinapatay. At gaya ng hula na ito, sabi ng Panginoon, muabot kuno ang mga adlaw, ang mga oras, muabot, nga kamo ay palayason nila. Dumarating ang oras na kinsa man kadtong mupatay kaninyo, ay huna-hunaon niya, akalain na naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Biro nyo, hindi yan. Hindi yan gawain ng Diyos. Ang kausap dito, na papatayin ay ang mga lingkod ng Diyos. Yung papatay ng Diyos, sino yon? Sino yung papatay? At sino yung pinatay? Yung papatayin. At sino yung pumapatay? Hindi alagad ng Diyos ang papatay, kundi ang alagad ng Diyos ang papatayin. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila. Kining mga butanga ay himuon nila sapagkat hindi nila nakakilala ang Ama. Yun pala, sabi ni Pablo. Yung Diyos na sinasabi nila, hindi talaga nila kilala. Kasi kung kilala nila ang Diyos, hindi sila mananakit kasi ayaw ng Diyos na sinasabi nilang Diyos. Ayaw ng Diyos yung ganyan. Manakit ka. Kahit na halimbawa, binanatan yung paniniwala mo, hindi ka mananakit. Diba? Kung totoo naman yung sinasabi nila, kung totoo naman na sinasabi nila, di tatanggapin. Ipagpasalamat sa Diyos. Pero kung ayaw mong tanggapin yung sinasabi nila at manakit ka na lang, mali yun. Malaya kayong magsabi sa amin, malaya rin kaming magsabi, nasa tao lang yan kung maniniwala. Walang sapilitan. Pero kailangan malaman pa rin ang katotohanan. Yon. Hindi iisipin, ayan, nanggugulo yan, nanggugulo. Alam niyo mga minamahal ganun din ang paratang ng mga tao sa mga lingkod ng Diyos na nanggugulo daw dahil ginawa nila yung bagay na yon. Sabi rito, anong sabi? Babasahin ko sa inyo ang Gawa 16. Dito po sa 16 na to. Sa talatang 19,
Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya Datapwat nang makita ng kanyang mga Panginoon na wala na ang inaasahan nilang kapakinabangan, ay hinuli nila si Pablo at si Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga may kapangyarihan. Tingnan nyo, dinala sa mga matataas na may tungkulin sa ating pamahalaan. Sabi pa ng isa, bakit daw hindi ipapahuli? Dapat yan, ipapahuli yan, mga bastos yan. Aba, kung anak ka ng Diyos, hindi mo gagawin yun. Dahil yun ay nagtatanyag. Kung ayaw ninyong makinig, nasa sa inyo naman yun. Pero ipapahuli, hindi yun gawain ng mga anak ng Diyos dahil lang doon sa sinasabi. Anong sabi rito? Sila Pablo ang pinahuli, ay hinuli nila si Pablo at si Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga may kapangyarihan. At nang may harapan na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, ang mga lalaking ito, palibhasa mga Hudyo, ay nagsisipang gulo. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Magkahawig Nanggugulo daw. Nangangaral Sabi nila, ang mga lalaking ito, palibhasa mga Hudyo, ay nagsisipang gulong totoo sa ating bayan. Sino itong nagsasalita? Di ba ito hindi ito mga anak ng Diyos? Yung sinabihan lang ng gugulo, yun ang mga anak ng Diyos. Sila Pablo. At nangaghahayag ng mga kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin. Iyon pala. Kaya nila sinasabing manggugulo, dahil yung sinasabi ng mga taong sinasabi lang ng gugulo, yung mga nangangaral, hindi pala nila matanggap yung mga sinasabi nilang ugali, yung mga paniniwala nila. Kaya dahil sa hindi nila matanggap, pinararatangan lang nila na nanggugulo. Di ba kahawig? Di ba halos pareho ang pareho ang kalagayan, pareho yung pangyayari. Ang dahilan pala, meron daw, sabi rito, nangaghahayag daw ng kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin. Sa Bisaya yan, sila ay nagsulti, di ba? Nagsulti og mga kinaiya nga dili tulid nga atong dawaton. So, ang dahilan nila bakit sinabi ng manggugulo, dahil yung sinasabi nila Pablo ay hindi nila matanggap. Hindi nila ngayon kayang tanggapin. Yung at paniwalaan, ayaw nilang maniwala. Kaya ang sabi lang nila, nanggugulo. Sabi nila sa kanila ni Pablo. Sinabihan nila, ang panig nila Pablo, na nanggugulo. Kaya ang sabi rito, at nangaghahayag ng mga kaugaliang hindi matuwid tanggapin o gawin, palibhasay tayo'y Romano. Talagang halos kahawig, Romano pala sila Hindi nila matanggap yung pinangangaral ni Pablo. 21 po yung binasa ko. Gawa 16 verse 21. Sa Bisaya, nangagsulti sila og mga kaugalian kinaiyang nga dili tulid nga atong dawaton o himuon, di ba? Dili nila pwedeng bag-uhon sa Bisaya. Dili nila mabago ang ilang mga tradisyon, ilang mga dili na angay lang bag-uhon, dili na nila angay nga usbon ang ilang mga gitudlo. Tungod lang sa may pangangaral sila Pablo. Dili ko nila na pwedeng himuon, gawin o gawin. Ibig sabihin, hindi nila matanggap, dili na madawat sa Bisaya ang mga gipangwali. Kaya, ang kanina na lang na paratang ay nanggugulo. Palibhasay tayo'y Romano. Palibhasay sila'y mga Romano.
Kaya, tingnan po, ang mga Romano na nagsinasabi rito, yung ayaw matanggap yung wali ni Pablo. Dili matanggap yung wali ni Pablo. Dili na madawat yung kanilang giwali. Mga Romano daw kasi sila eh. At sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila at hinapak ng manghukom ang kanilang mga damit at ipinapalo sila ng mga panghampas. Pinapalo na oh. Amen. Pinapalo. Kahit yung comment na nabasa ko eh. Sabi, hampasin daw niya ng trompa yung ulo. Tingnan ko lang kung sinong matigas ang ulo. Tama ba yun? Mananakit ka dahil lang may nagwali? Tama ba yun? Manapak ka? Tama ba yun? Manampal ka? Anak ka na ba ng Diyos yan? Sa ginagawa mo, anak ka ba ng Diyos? Alam niyo po, pagbabatayan ng Panginoon, ang lingkod ng Diyos, hindi magawang manakit yan. Pag hindi ka lingkod ng Diyos, talagang iisipin mo na dahil sa pagtatanggol mo sa relihiyon, papatay ka ng tao, yun ay bagay na pinauna ni Kristo. Darating ang oras, sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Mali eh, mali. Mali yan mga kababayan, mali yan mga kapatid. Naakalain natin. So, maling akala ang tawag dyan. Hindi yan. Yan ay isang kaganapan sa sinabi ni Kristo na mangyayari sa panahon. Darating yung panahon. At ito yung panahon na mangyayari. Ito na yung sinabi ni Kristo na darating ang panahon. Kaya, baka isang araw, sa aming pangangaral, baka kami huhulihin na lang na ang katwiran nila, yung sinasabi namin, panggugulo. Yan. Yung sinasabi namin, huwag na naming sabihin sa kanila kasi din nila kayang tanggapin o gawin. Kaya huwag na lang kaming mangaral. Darating ang araw, huhulihin kami. Darating ang araw, ipapapatay din kami. O kaya anumang gawin. Baka dating ang araw, may biglan lang manapak sa amin. Baka dating ang araw, kami ay, naranasan ko kasi yan eh. Naranasan ko po yan mga minamahal. Kaya dapat talaga, magsuri po tayo. Sa panig ba, na sa inyo bang panig, masatawag ba natin na kayo yung sa Diyos, kami yung sa demonyo, o kami yung mga sugo ni Satanas, na samantalang kami, hindi namin magagawa yung mga ginagawa ninyo. Pero kayo, madali lang ninyong gawin yan eh. Kasi sabi nyo, sa inyo ang gobyerno. Biro nyo, ipapahuli nyo mga anak ng Diyos, pakukulong. Dahil lang sa mga pangangaral na ginagawa, tulad nila Pablo, ipakukulong sila. At sabi rito, at nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi. Hindi naman ito nagnakaw. Ano po? Hindi rin ito nang haras. Hindi rin ito nalasing at nanggugulo. Hindi rin naman ito nagmumura. Ano po? Tanging ang ano lang kasalanan lang, tinuturing na kasalanan, yung pinakialaman sila sa kanilang relihiyon. Yung bang sinasaway sila ni Pablo. Ano po? Yun lang po yung ikinasasakit ng damdamin nila eh. Kaya ito ang kinasasapitan ng mga alagad ng Diyos. Nasaktan ng kanilang mga pride. Ano po? Dahil ayaw daw nilang tanggapin, ayaw nilang gawin yung mga wali, yung mawali nila Pablo. Dili nila madawat. Kaya nangasuko na lang sila. Bakit kami, kahit na may magsasabi sa amin, tanggap namin yun. Ibig sabihin, wala, hindi kami magagalit. Hindi kami, kasi, ba't tayo magagalit? Ano po? Nagganon lang po talaga. Pero ang malinaw na kaganapan dyan, kung sino man yung nangagagalit o sino man yung nananakit, hindi sila ang sa Diyos. Ganon lang kasimple, mga kababayan. Ganon lang kasimpleng unawain natin. Kung sino man yung nagawang manakit dahil sa relihiyon,
Yan ang hindi sa Diyos. Maliwanag. Pero yung sinasaktan, hindi pwedeng alisin natin ang paalala ni Kristo na yung sinasaktan, sila yung mga alagad eh. Kaya huhulihin kayo. Sinong kausap? Ang mga alagad. Ipapapatay kayo. Sinong kausap? Ang mga alagad. Sinasampal. Sinong kausap na sasampalin? Hindi ang mananampal ha. Ang kausap ni Kristo ay ang mga anak ng Diyos. Sino mang sumampal sa inyo? Ano po? Sabi sa aklat ng Matthew, sa 5 verse 39, ganito ang sabi. Datapwat sinasabi ko sa inyo, sino mang huwag kayong makilaban sa masamang tao. Huwag daw eh. Kahit si ikaw ay sinapak ka na, huwag mo siyang labanan. Huwag mo siyang sapakin din. Kasi yung ibang tao, kita nyo, ang mga naturuan ng salita ng Diyos, pag sinaktan yan, hindi mananakit yan. Pero imposible sa mga magkakapatid na nagsasakitan dahil nagmamahalan yan. Pagka talagang parehong naturuan ng salita ng Diyos. Pero pag hindi ka naturuan ng salita ng Diyos kasi hindi ka naman sa Diyos, natural, pag sinaktan ka, mananakit ka. Ano po? Kaya nga may kasabihan sila eh. Kapag binato ka ng tinapay, batuhin mo rin daw ng kapag binato ka ng tinapay, batuhin mo raw daw ng tinapay. Mali pa rin yung kasabihan na yon. Kabaga sa kanila, ang igaganti mo yung mabuti doon sa masama. Pero ang tanong, bakit ibabato mo pa rin? Tinapay, babatuhin mo. Ay parang pabalang na yung ginagawa mo, no? Binato ka ng bato, batuhin mo yung tinapay. Paano kang tinapay, may palamang bato? O kaya ang tinapay matigas pa, tulad ng putok na tinapay, nakakasakit pa rin yun. Pag binato ka ng bato, bigyan mo ng tinapay, hindi batuhin. Ang mga anak ng Diyos, aral yan, tinuruan yan. Hindi yan mananakit, hindi yan magkunyaring, di, kasi ganito eh, sinabihan mo kaming mga ganito eh, ba't ka na nagagalit? O, di ba? Ba't ka nagagalit? Bakit ka, di ba? Tapos manununtok ka na, mananakit ka na, mananapak ka na, manghahampas ka na. Uhulihin nyo ito, manggugulo. Kaya yung ginagawa nila, kala Pablo, ipahuli sila. At least, mga minamahal, may kapangyarihan yung gumawa. Kasi, batas ang ginamit eh. Ipahuli. Ano ang kaso? Manggugulo ho yan. Oh, yun lang. Anong panggugulong ginagawa? Sila ba ay pumunta at naghahamon ng suntukan? Pumunta ba roon at sila ay nagwawala? Manggugulo? Ano ba ibig sabihin ng manggugulo? Yun yung kasong pwedeng ipukol o kaso na pwedeng ikaso sa mga mangangaral na wala silang makikitang mali, kundi yung salitang manggugulo lang. Katulad la Pablo. Manggugulo daw sila Pablo. Pero hindi naman talaga sila manggugulo. Mayroon lang silang sinasabi. Sila ay nangangaral. Pero hindi lang talaga matanggap ng mga tao. Hindi nila, kung sa Bisaya, dili nila madawat. Mga nangasuko na lang sila. Ganyan po mga minamahal ang salita ng Diyos. Dahil sabi sa 24 ng Matthew, talata ay 9. Ganito po mga kababayan, ano? Ito po, kaya tinatalakay natin. Tandaan nyo, mga kapatid, sa ating mga kababayan, darating ang araw na kami, halimbawa, sa aming mga pangangaral, sa mga tabing kalsada, kami nangangaral eh. Halimbawa, maaring darating ang araw na mayroon na lang biglang mananakit sa amin dahil nasasaktan sila. Ano po? Hindi na kami magtataka kasi kung sa Bisaya, dili namin matinga na may taong bigla na lang manakit sa amin. Ibig sabihin yung tao na yun, hindi niya matanggap, dili niya madawat ang mga sinasabi namin. Kaya, ang gagawin niya dahil hindi niya matanggap, manakit na lang siya. So, yun po yung maaaring mangyayari darating ang panahon. Dahil sinabi na ni Kristo yan eh.
Dahil pag sinabi talaga ng Panginoon, hindi po kadalasan, talagang pag sinabi ng Panginoon, mangyayari po yan at mangyayari. Kaya sa Matthew, babasahin po natin ang Matthew 24. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Biro nyo, lahat ng mga bansa, galit. Ay, di ba kayo, sabihin na, oh Brad, akala ko ba mga mabubuting tao kayo? Akala ko ba kayo yung mga sa Diyos? Bakit ang mga tao'y galit sa inyo? Mga babayan, hindi yun ikapagtataka. Dahil walang magagalit kung mabuti ang puso. Ang magagalit lang naman yan, yung masama ang puso. Yung ayaw, yung bang natatamaan yung kanyang pride, yung garbo sa Bisaya, salitang garbo ano po mga kapatid. Pag ang tao po ay mataas ang pride, may tendency po yan na magagalit pag nakarinig ng salita. Dahil ayaw niya. Kaya ang sabi rito, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Darating talagang araw na ganito mangyayari. Ay wala tayong magagawa kung tayo papatayin. Ay alam kung makipagpatayan tayo, hindi man pwede yun. Ay tayo sa atin naman magagalit ang Diyos. At kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kaya isipin niyo mga kababayan, ito ang tanong ko. Anong relihiyon ang pwedeng gumawa yan sa ating panahon ngayon? Na kapag ayaw nila yung wali mo, na pwede silang manakit. Anong relihiyon ang pwedeng gumawa na sinasabi ni Kristo na sila yung laban sa Diyos? Anong relihiyon yan na magagawa nilang manakit lalo kapag ayaw nila ng wali ng isang mangangaral? Anong relihiyon ang mayroon tayo sa panahon ngayon? Dapat tayo mag-isip, dapat tayo magsuri. Kasi mahirap naman po na sabihin ko, kami ang sa Diyos, pero hindi naman nakikita sa gawa. Sabi kasi ng iba, hindi sa salita yan, kundi sa gawa. Ang totoo naman talaga yon. Ang Panginoon, sabi niya, makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Anong sabi sa talatang 9? Kapupuutan kayo ng lahat ng mga bansa. Dahil sa aking pangalan, pwede pa nga kapatid mo magagalit na sa'yo. Pinsan mo, kamag-anak mo, pwede magalit sa'yo. Dahil lang dyan. Pero yung amin, hindi galit. Pangangaral, pagsasabi ng katotohanan, tapos mag-react. Sinong magre-react? Alam nyo kami, mas gusto pa nga namin na mayroong magsasabi sa amin, mali ka, Brad. Ano po bang mali ko? O, tatanong ko, anong mali? Ano po? Mas maganda yun. Pero kung darating ang araw na ganito, mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, magulang, anak, kapitbahay, pwede silang magagalit sa'yo dahil sa ginagawa mo. Pero hindi ka pumapatay, hindi ka nagmumura, hindi ka nanggugulo sa pala, hindi ka naghamong away. Bakit sila nagagalit? Salita lang yun salita lang, di ba? Pangangaral lang yun, pero galit sila. Bakit magagalit? Ano ang dahilan? Anong meron doon sa sinasabi? Bakit magagalit? At bakit hantong sa pananakit? Kasi mayroong hindi matanggap doon. Merong salita doon, may word doon na hindi matanggap nila. Hindi na pwedeng gawin. Kumbaga, labag na labag yun sa kanila. Pero hindi ibig sabihin sila yung sa Diyos. Dahil ang sa Diyos, yun yung gagawa ng mabuti sa kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Sabi nga, gawan mo ng mabuti. Ano po? Ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Daigin nyo sila ng mabuti. Daigin nyo ng mabuti ang masama.
Kapag ikaw ay minura, sabi mo na lang, God bless you. Kapag ikaw ay sinaktan, sabi nga, pag tinampal ka sa kabilang pisngi, ay iharap mo ang kabila. Hindi sinabing, pag sinampal ka, salagin mo at babalian mo. Mali eh. Yung mga nagpapakilalang mga iglesia, nag-aaral pa ng mga karatian, dahil self-defense daw. Ay sa Biblia, hindi pwedeng self-defense eh. Dahil iharap mo pa nga eh. Hindi mo sasalagin. Kasi kapag sinampal ka, iharap mo yung kabila. Eh sinong gagawa nun? At ang tanong, sino naman ang mananampal sa'yo? Sa Diyos ba ang mananampal sa'yo? Delikado sa ibang samahan eh. Delikado po sa kanila pag nasaktan. Pag sila ay nakarinig ng hindi gusto nilang mga salita, tulad ng nangyari sa ating binasa, pwede ka lang patayin pag mayroon silang. Delikado sa ibang samahan. Mahirap umanib sa ganyang samahan, mga minamahal. Di ka magiging makabanal dyan. Di ka maging makadiyos dyan. Mahirap kang sumama sa mga ganyan. Mahahawa ka. Kahit mabuti ang puso mo, sabihin mo na, mabuti ang puso mo. Pag napunta ka sa ganyang relihiyon, ganyang samahan, delikado ka. Mahahawa ka. Ano po? Na sila, pag nakarinig sila ng ayaw nila, mananakit. Di ba? Hindi ganyan ang aral ng Panginoon. Hindi ganyan ang aral ng Diyos. Ang turo ng Diyos. Delikado. Delikado sa ganyang relihiyon. At ayaw na ayaw ko sa ganyang relihiyon na hindi mo magawa na ibigin ang iyong kaaway. Kasi hindi naman pinaiibig ni Kristo ang kaibigan mo eh. Alam niyo kung sinong pinaiibig? Yung mahirap ibigin. Sino yung mahirap ibigin? Yung kaaway. Amen? Yung kaaway ang mahirap ibigin. Dahil nakapakadali lang naman ibigin kung kaibigan mo na eh. Pero bakit sabi ni Kristo? Sinasabi ko sa inyo, iibigin mo ang iyong kaaway. Idalangin ninyo ang mga nagsisiusig sa inyo. Bakit ang ipinaiibig kaaway? Dahil may kaaway. Sino naman ang kaaway? Yun ba yung iibig? Hindi. Sila yung papatay, sila yung mananakit. Ano po? Kaya ang mangyayari doon, sinaktan ka na, pero iibigin mo pa rin. Amen? Minura ka na, iibigin mo pa rin. Tinampal ka na, iibigin mo pa rin. Ganun po ang turo ng Panginoon. At ganyan ang pagkahubog ni Kristo sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga lingkod. Na hindi pwede na ang mga ibig sumunod sa Panginoon mamuhay tulad ng mga ibang mga tao na hindi na talagang magawang umibig. Kaya ang pinaiibig ay ang kaaway, hindi ang kaibigan. Kasi napakahirap ibigin ng kaaway. Kaya nga sabi nila, ibang usapan na yun kapag ikaw sinaktan na. Kapag sinaktan na daw, may ibang tao naman nagsasabi, ako na may mabuting tao. Wala akong inaargabyadong tao. Pero huwag na akong subukang saktan. Di ba ganyan iba? Iba naman, pag hindi raw siya sinaktan, hindi siya mananakit. Pero pag sinaktan siya, sabi na, lintik lang walang ganti. Diba? Naintindihan niyo po ba yun mga minamahal natin, mga kababayan? So, hindi nila talaga gamay ang aral ng Diyos. Makikilala mo ang wika sa mga samahan at relihiyon ngayon. Sana makasumpong kayo ng relihiyon na nagtuturo talaga ng tama na pamumuhay. Sana makita ninyo ang totoong turo ng Panginoon na itinuro ng Panginoon totoong pagmamahal gaya ni Kristo. Na si Kristo, hindi naman talaga siya gumawa ng masama, pero ang daming paratang sa kanya para lang siya hatulan ng kamatayan. Ang daming ipinaratang sa kanya. Naging manggugulo siya sa kanilang kaisipan dahil marami siyang nasagasaan ng mga paniniwala sa panahon ni Kristo. Alam niyo po, ang isa po sa pinakadahilan kung bakit si Kristo ay talagang hinatulan ng kamatayan. Dahil po sa mga taong nagagalit sa kanya
na tinatamaan sila ng kanyang mga wali, di ba? Ng kanyang mga pangangaral. At ang masakit dito, dahil yung madalas na tinatamaan, ito pang mga nagsasabing mga sa Diyos. O di ba? Mga eskriba at mga fariseo, mga pari. Yan ang katulad ng panahon sa ating panahon eh. Madalas tinatamaan. Si Kristo sa panahon noon, mga taong relihiyoso, mga taong may kautusan, sila yung nagagalit kay Kristo. Mga taong may paniniwala sa Diyos, sila yung mga galit na galit kay Kristo. Yun nga nagpahuli, Pangulong Pari. Isipin niyo po, ikaw ba naman ang di makapag-isip? Bakit? Sino ba yung nagagalit? Nagagalit sila. Bakit kay Kristo? Bakit si Kristo sa kanyang pangangaral ay madalas na napupuntaryan niya yung mga nagsasabing sa Diyos katulad nung kausap ni Kristo? Ang sabi, sila daw ay, ang kanilang ama daw ay si Abraham. Sabi ni Kristo, talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham. Gayon may hindi yan ang ginagawa ni Abraham. Tingnan nyo, yung gawa ang tinitingnan ni Kristo. Gayon may hindi yan ginagawa ni Kristo, ni Abraham. Ano po, ginagawa ninyo ang gawa ng inyong ama. Aba, nag-isip yung mga tao. Sabi nila, may isang ama kami, ang Diyos. Tingnan nyo. Ibig sabihin, itong mga laging naghahanap, sabi nga, naghahanap sila ng maisisilo kay Kristo sa kanyang pananalita, naghahanap daw yung mga tao. Partikular na po itong mga eskriba at fariseo. Ito. Tapos, sabi ng mga kaharap niya, may isang ama kami, ang Diyos. Sabi ni Kristo, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako. Ha? Tingnan niyo mga babayan, iibigin niyo ako, gusto niyo akong patayin eh. O di ba? Maliwanag yan mga kababayan, hindi sila sa Diyos. Kahit nasabihin nilang sa Diyos, kung ang gawain nila ay papatay, mananakit, ano ang sabi ni Kristo? Kayo'y sa inyong amang dyablo. Bakit? Gawain ng dyablo yung mananakit eh. Siya'y isang mamamatay tao at sinungaling at siya'y ama nito. Bakit sinabihan sila na ang ama nila ay dyablo? Dahil sila'y mananakit eh. Nasaktan sila sa mga salita ni Kristo. Tapos nanakit sila ngayon. Tapos sabihin lang, may isang Diyos kami ang ama. May isang ama kami ang Diyos. Nung una, si Abraham. Sabi ni Kristo, talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham. Gayon may hindi yan ginagawa ni Abraham. Sabi nila, sabi ni Kristo, ginagawa niyo ang gawa ng inyong ama. Sabi nila, aba, ay may isang ama kami, ang Diyos. Sabi ni Kristo, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako. Tingnan niyo, mga minamahal. Ibig sabihin, dahil sa hindi nila pagsang-ayon kay Kristo at gusto si Kristong patayin, hinahanapan ng butas, hindi na pala sila iniibig. Hindi pala si Kristo iniibig. Hindi daw yun gawain ni Abraham at hindi din daw yun gawain ng mga anak ng Diyos. Dahil kung anak ka ng Diyos, ay iibigin ninyo si Kristo. Diba? Kaya nga, mga minamahal, ang dami talagang galit. Daming nagagalit kay Kristo. Saan ba sila nagagalit kay Kristo? Sabi ni Kristo, anong nakikita ninyo? Sinong makasumpong sa inyo ng kasalanan? 'Di ba? Sino sa inyo sa akin makapanumbat na ako may ginawang kasalanan? Ang kanila pong paratang, yun, kung ano-ano mga paratang nila. Para lang si Kristo ay mahuli. Anong sabi? Sinira niyang araw ng Sabat. Gumawa siya ng gawaing ganito na bawal, ipinagbabawal sa atin. Diba? Ang daming mga ipinaratang sa kanya. Sabi ni Kristo, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama. Diba? Hanggang ngayon, ibig sabihin, hindi tumitigil ang ama sa paggawa.
mga kababayan, gusto ko lang ipaunawa sa ating mga babayan, anong relihiyon sa panahon natin ngayon ang pwedeng gumawa niyan sa mga bagay na yan, na hindi sinabi ni Kristo na sila ang sa Diyos. Kaya delikado pag napunta ka sa ganyan. Sana ituruan tayo at gabayan. Sana kayo ay tulungan ng Diyos na maliwanagan ang ating mga puso, ang ating mga isip. Wala nang pwedeng magligtas sa atin. Maninindigan na lang ba tayo, mga minamahal, kahit na alam na natin na hindi naman tayo pwedeng iligtas ng mga taong kahit magulang natin, di tayo kayang iligtas, kahit kaibigan natin, kahit na yung pinsan natin, kahit na yung kamag-anak natin, kadugo natin. Sila ba ang magtatanggol sa iyo pagharap mo kay Kristo? Hindi. Sadyang ikaw ang haharap kay Kristo. Tayo mismo, individual, bawat isa sa atin, haharap sa Diyos. Kung mayroon tayong pananagutan sa Diyos, mananagot tayo. Hindi pwedeng si Lulu ang hangharap para sa akin. Hindi pwede. Ikaw. Kaya ikaw rin ang dapat magdesisyon. Huwag kang patangay. Huwag tayong padaya dahil utos ng Diyos na huwag tayong padaya. Ano po? Kaya ang sabi sa Lucas 21, ipapahuli kayo, Ipapahuli. Kita niyo po, ipapahuli ka. Malungkot pong isipin, dahil lang sa nasaktan ka sa relihiyon mo na maaring, Lucas sa 12. Datapwat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo. Ano po? Huhulihin kayo at pag-uusigin kayo na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan. Talagang ganon, po? Na kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Alam niyo, kapag nakakapanood kayo ng mga balita, maiisip mo mga ganito sinalita ni Kristo kapag nakakita ka may mga evangelical na hinuhuli ng mga pulis, at maraming mga nananakit sa kanila, binabastos pa sila. Naalala ko ito, mga minamahal. Napakapalad ng mga tao na yon. Napakapalad nila na sila yung nasa kaganapan na mga lingkod sila ng Diyos. Huhulihin kayo. Pag-uusigin kayo. Ibibigay kayo sa sinagoga at sa mga bilangguan. Ipakukulong, Ipakukulong sila. Tapos, dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Dahil daw kay Kristo. Kaya tayo pag nangangaral sa pangalan ni Jesus. Diba? Una, pinangangaral natin ang pagsisisi. Ito'y magiging patutuo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, na huwag mo nang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Kaya po mga babayan, ito po yung dapat nating pakatandaan. Paano nga ba natin makilala sa ating panahon ngayon ang mga totoong mga alagad ng Diyos? Sa pamamagitan ba ng pagtatanyag, kami ang mga itinindig, kami ang mga itinayo, kami ang mga totoo, kami ang may pangalan, kami ang iglesia, kami ang gaito. Puro tanyag po yan puro paghahayag po yan Tandaan niyo po, ang sinasabi sa Biblia, maging Kristiyano ka. Hindi naman maging Romano. Hindi rin. Kasi ang relihiyon, dapat kung saan ka nakatira, yun yung ibabansag ng iyong relihiyon. Halimbawa, sa Pilipinas, pag sinabing Iglesia Pilipina, nasa Pilipinas ka. Pero kung nasa Pilipinas ka, ang ipangalan mo, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mag-isip ka. Nasa Pilipinas ka bakit Romana pa rin? Ibig sabihin, under ka sa Roma, galing sa Roma. Ang totoo nun, hindi naman talaga galing sa Roma At hindi ka magiging kaanib ng Roma.
Sa Biblia, Israel ka eh. Ano po? Israel at hindi nanggaling sa Roma. Ano po? Galing sa Jerusalem. Ano po? Kaya tayo ay mga Kristiyano dapat. Alagad, followers of Christ, tagasunod, mga lingkod. Yan ang ibig sabihin ng Kristiyano. Ano po? At tagalangit tayo, hindi dapat taga-Roma o kaya taga-Pilipinas. Katawan lang natin pero yung pamumuhay natin, mga minamahal, nagsasanay tayo para doon, hindi talaga para dito. Kasi worldly na, ang mundo ngayon, ano na eh, pabulusok na ang mundo sa kasamaan. Ang mundo ay pasama ng pasama. Di nyo ba napapansin? Kumbaga, sino pang magkakagustong mamuhay dito sa mundo? Dahil ang mga tao talagang napakasama na nila. Ano po? So, tayo mag-isip-isip, kumbaga sa Bisaya, sana makaamgo ta na ang buhay pala dito sa mundo ay hindi lang basta ganun. Kailangan din nating tumakas. Tumakas tayo sa kasamaan. Pagdating ng Panginoon, mananagot tayo sa kanyang harapan. Mga minamahal, salamat po sa Panginoon. At sa punto pong ito, nililiwanag lang po natin na kailangan itanyag natin, ibalita natin ang Panginoon sa bawat tao. Ang gusto ng Diyos, ang ayaw ng Diyos, ibalita natin para malaman ng tao. Makinig man ang tao, hindi. Nasa kanila po yun. Malaya tayong lahat. Malaya. Pero pasalamat ka sa Diyos at nakapakinig ka. Mayroon kang napakinggan na tao na nagsasabi ng katotohanan kaysa wala. May ginamit ang Diyos para sa iyo. Para ikaw ay makaalam ng kalooban ng Panginoon. God bless po sa ating lahat, sa ating mga kababayan. God bless po kay Brother Rudy. God bless po. Brother Rudy Surilo at kay Nanay Lusing. God bless po. Ganon din po kay Sister Mercy. God bless. Pagpalayan ka ng Panginoon. At kay Ryan Platan. God bless po. Brother Ryan, God bless po. Ingatan kayo ng Panginoon dyan. Salamat po sa Diyos, sa kalakasan nating lahat, sa ibinigay niyang buhay, at pagkakataon upang maganap ang kalooban ng Diyos. Pagpapala at kapayapaan ang sumainyo sa pangalan po ng Panginoon Kristo. God bless everyone.